po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa ating pagsamba ngayong hapon na ito at siyempre sa mga nanonood po sa atin sa ating pong live streaming. Welcome din po kayong lahat. Alam niyo, hindi pa tapos ang ating laban sa COVID-19, malayo pa bago masabi natin talaga na we're over with this pandemic. Pero habang ang ating gobyerno ay sinisikap ang kanilang ginagawa, ang kanilang makakaya, ang lahat ng kanilang makakaya to preserve our people's health, not only that, to restore our nation's economy, ito naman, sunod-sunod naman ang mga malalakas na mga pagbagyo na talagang nangwasak ng maraming mga parte ng Central Luzon, Southern Luzon, and even in Bicol region. And marami pang mga ibang lugar ang naapektuhan ng mga bagyong ito. Now, on top of that, nasa pandemic pa tayo, tapos maraming mga sunod-sunod na mga trahedya ng mga malalakas na bagyo, hindi naman din bumababa ang level ng crime rate sa ating bansa. At kung manonood po tayo ng mga balita, napakarami sa mga krimen na nangyayari sa panahon na ito ng pandemic ay nangyayari sa loob mismo ng mga tahanan. Nakaka-alarm po talaga ang mga pangyayari na katulad nito. It seems that there is no longer a safe place anywhere. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa mga panahon na katulad nito na napakahirap? Saan tayo pupunta para tayo ay maging totoong ligtas sa panganib? Sino ang hihinga natin ng proteksyon sa panahon ng krisis na katulad ng ating pong pinagdadaanan ngayon? Sa hapong pong ito ay titingnan po natin ang isang salmo. At sa salmo na ito, matatagpuan natin ang mga sagot sa ating pong mga katanungan. When life becomes difficult, we run to God who alone can truly protect us. Sa panahon na ang buhay ay sadyang nahihirapan, tayo po ay kailangang tumakbo sa Diyos sapagkat ang Diyos lamang ang totoong pwedeng magbigay sa atin ng proteksyon. Basahin po natin ngayong hapon ang awit 91. Iramin ko lang yung aking cellphone na nakalimutan kong dalhin. It's quite difficult for me to read from a Bible. Napakaliit. Nasundan nyo na lamang po ko sa inyong nakikita sa screen. Awit 91. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos, niyas akong pinagtitiwalaan. Kapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot, kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pamamagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamaang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan kanya. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang batoy matisod ang iyong paa. Iyong tatapakan ng leon at ang ulupong, tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at ang batang leon. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya.
Iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagapin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hatiin po natin sa dalawa itong salmo na ito. Una, ang ating pong unang major point, train your mind to always think of God's protection. Pangalawa, train your heart to always trust in God's protection. So, tingnan po natin itong dalawa na ito sa ating pagbubulay-bulay ngayong hapon. Una, train your mind to always think of God's protection. Turuan daw po natin ang ating mga isip na palagi ang isipin ang pag-iingat ng Diyos. Hindi ko po alam kung napansin ninyo kapag kayo ay nagbabasa ng mga salmo na ang mga sumulat ng mga salmo na ito ay kadalasang nagsasalita. Pero sila ay hindi nagsasalita sa iba. Kadalasan sila ay nagsasalita sa kanilang mga sarili. Tama po yung narinig ninyo. Ito pong mga authors na ito, they talk to themselves. Ay gusto ko pong ipakita sa inyo ngayong hapon that talking to self is not a sign of abnormality. Diba madalas pagka lalo na ng mga unang panahon ay pinagbabawalan ng mga matatanda na kausapin natin ang ating mga sarili. Natatakot sila. No? Kasi sinasabi nila pag kinakausap mo yung sarili ay baka ikaw ay nababaliw na. Ano? Pero ito, sabi ni Dr. Jessica Nicolosi, isa po siyang clinical psychologist, sabi po niya, talking to ourselves is completely within the norm. In fact, we talk to ourselves constantly. One can argue that just thinking things through quietly without speaking aloud is talking to ourselves. So yan, mga doctors na po ito, mga may pinag-aralan na ito sa pag-iisip at kalusugan ng mga tao. At sila ay nagsasabi na normal lamang na kausapin natin ang ating mga sarili. Yun nga, nag-iisip tayo ng malalim without even speaking it out, ay pwede natin i-consider na pagsasalita sa ating mga sarili. Note, however, na ang pagsasalita sa sarili ay nagiging kabaha-bahala kapag yung tao ay nakikipag-usap na sa mga imaginary person. Pagka nakikipag-dialogo na siya, hindi sa kanyang sarili, kundi may kinakausap na siyang iba, ito po ay senyalis na ng isang seryosong problema. And often, this is diagnosed as a mental illness called schizophrenia. Pero yung tinutukoy po natin dito na pagsasalita sa sarili na ginagawa ng mga authors ng Psalm ay hindi po schizophrenia. Ano? Bilang mga rational beings, tayo po ay nilikha ng Diyos na mag-isip. Diba? Tayo ang cream of the crop of His creation. We are special in many ways. At ang isa sa pagiging espesyal ng tao, tayo ay ginawa ng Diyos ng mga rational beings. We are given the ability to think. Not only that, but we are also given the ability to speak about what we think. Sinasabi natin kung ano yung ating iniisip. Subalit pag pinag-aralan nyo ang mga Psalms, madalas tinuturuan tayo dito na kapag tayo ay magsasalita sa ating mga sarili, kailangan pag-isipan nating mabuti. At bago tayo magsalita sa iba, isipin muna natin ito at sabihin sa ating mga sarili. Yan ang tanong, paano nakakatulong yan? No? Sa mga panahon na katulad nito, may mga krisis, may mga problema tayong kinakaharap. Bukod pa dyan yung mga problema nating personal. Paano nakakatulong yung kinakausap natin ang ating mga sarili? Isang bagay na naitutulong nito sa karunungan ng Diyos, it is part of His design to enable us to cope efficiently in life.
Kapag kinakausap daw po natin ang ating mga sarili, tinutulungan, nagiging paraan ito para maka-adjust tayo, maka-cope tayo sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay. Papaano? Pinapaalalahanan natin ang ating mga sarili kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa atin, lalo na kapag ang buhay mahirap. Pinapaalalahanan natin kung sino ang Diyos sa ating buhay when living becomes tough. Ito po yung tinuturo sa atin ng author ng ating psalm ngayong hapon. Hindi po natin kailangang alamin, ungkatin kung ano yung historical background. Definitely, lahat po ng mga psalms, no, meron pong historical background. Ibig sabihin, ito ay sinulat ng isang author mula sa isang partikular na background. Merong mga sitwasyon na pinagdadaanan. Merong mga sitwasyon na gustong i-address. Hindi natin matitiyak kung ano ang tiyak na historical background ng Psalm 91. Pero isang bagay ang tiyak na pwede kong sabihin sa inyo. Sangayon sa Psalm na ito, ang buhay ay hindi madali. At may mga pagkakataon na ang buhay na ito ay mailalagay sa panganib o ang buhay natin ay mailalagay sa peligro. So ano dapat ang gawin natin? Ano dapat ang sabihin natin sa ating sarili kapag nandun na tayo sa isang sitwasyon na alam natin inaamin na rin natin sa ating sarili, wala na akong magagawa. I am cornered and I no longer have anything that I can do about my situation. Ito pong author na ito, nagsuggest ng dalawang bagay. Una, remind yourself of what you already believe about God. So yun yung unang tinuturo sa atin ng salmista na ito. Kung magsasalita tayo sa ating sarili, ang una daw na dapat nating sabihin sa ating sarili, dapat alalahanin mo yung mga bagay na pinaniniwalaan mo patungkol sa Diyos. Tingnan niyo po yung una at saka dalawang talata sa ating pong Tagalog translation na ang bagong ang Biblia. Sabi diyan, siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at aking kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Pansinin niyo po, ay nilagyan ko ng highlight yung apat na mga mahalagang salita na ginamit ng salmista: tirahan, lilim, muog, kanlungan. Yung pong mga metaphors na yan ay malinaw na nagtuturo sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang magbigay ng proteksyon. Yun ang sinasabi sa atin ng author sa pamamagitan ng mga salitang yan. Pero gusto ko pong pansinin yung mabuti itong katotohanan na ito. Nung sinulat po yan ng salmista, he was not reminding himself or he was not teaching himself something new. Nung binanggit niya po yung una at ikalawang talata, sinasabi niya sa kanyang sarili o pinapaalalahanan niya sa kanyang sarili ng mga bagay na dati niya nang alam. Ito pong sumulat ng Psalm 91 ay hindi po isang bago lamang sa pagkakilala sa Diyos ng Israel. Ito pong sumulat ng Psalm na ito ay lumaki, tinuruan bilang isang devout Israelite. Alam niyo, sabi pa nga ng ibang mga komentarista, ang author ng Psalm 91 was a priest. Ibig sabihin, kung siya ay isang pare o isang saserdote, hindi siya tinuturuan patungkol sa Diyos. Siya ang nagtuturo sa mga tao patungkol sa Diyos. So yun yung isang bagay na gusto kong makita natin. Kung kakausapin natin ang ating sarili at ipapaalala natin sa ating sarili yung mga bagay na alam na natin. So the first thing that we should do in times of trouble is to reinforce our faith by recalling what we already believe about God. Kaya mahalaga po yung pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Mahalaga na nagde-devotion tayo. Mahalaga na dumadalo tayo sa mga gawain, mga pagtitipon na may pangangaral ng salita ng Diyos, na may pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lang po ito mga paraan, hindi lang po ito mga venue kung saan
Magkakaroon tayo ng maraming stock knowledge about God and about our faith. Darating at darating ang panahon na itong mga bagay na pinag-aaralan natin, na itong mga bagay na isinasa puso natin ay mapapakinabangan natin. At ito, katulad ng author na ito, ipapaalala natin yan sa ating mga sarili. Ito ang Diyos na pinaniniwalaan mo. Our faith grows when we read the Bible. Our faith is preserved in times of trouble when we remember what we have read. Kung hindi tayo nagbabasa, kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos at dumating ang mga challenging situations sa buhay natin, what can we say to ourselves? Anong ipapaalala natin sa ating sarili? Wala. Diba? Kaya mahalaga sa una na paalalahanan natin ang ating mga sarili ng alam natin patungkol sa Diyos. So huwag tayong manghihinawa, huwag tayong mapapagod na mag-aral as much as we can about our God. Pangalawang bagay na itinuturo sa atin ng salmista na dapat daw nating ipaalala sa ating sarili sa panahon na maraming problema at trahedya, ito, remind yourself of what God has already done for you. So una, paalalahanan daw natin kung sino ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Pangalawa, paalalahanan daw natin ang ating mga sarili kung ano ang mga ginawa na ng Diyos na ito para sa atin. Hindi na natin babasahin ulit yung verse 3 hanggang 13. Pero makikita nyo po sa mga talata na yan na ang author na ito ay pabalik-balik doon sa maraming mga tagpo sa kasaysayan ng bayan ng Israel. No, hindi na natin iisa-isahin, pero i-enumerate ko na lang sa inyo yung mga bagay na binabalikan ng author na ito sa kanilang kasaysayan. For instance, bago po sila lumabas ng Ehipto, doon sa tinatawag nating the Exodus of Israel, pinapaalala sa atin ng salmista kung paano ang Diyos nagbigay sa kanila ng proteksyon mula doon sa mga ipinadalang salot ng Diyos para pahirapan ang bayan ng Ehipto. Makikita natin dun sa verse 3 at saka sa verse 6, yung tinatawag na pestilence. Makikita natin dun sa verse 10, yung salitang plague. So, dito pinapakita sa atin ng sumulat, kung may papaalala ka sa sarili mo patungkol sa Diyos, dapat wag mo rin kalimutan na yung Diyos na yan, binigyan ka ng proteksyon bago ka pa lumabas sa bayan ng Ehipto. Not only that, nung nakalabas na sila ng bayan ng Ehipto, pinaalala din ng author, ng salmista na ito, kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila nung sila ay paikot-ikot. Diba? For 40 years, sila ay paikot-ikot doon sa wilderness. Pero kahit na sila ay paikot-ikot, at alam natin ang reason behind that, dahil pinarusahan pa rin sila ng Diyos, no? Dahil sa kanilang pagiging stubborn, di ba? Pagiging disobedient. Kaya imbis na dumiretso sila doon sa promised land, nagpaikot-ikot sila ng 40 years at yung mga naunang mga generation na lumabas sa Egypt nangamatay na bago nakapasok sa lupang ipinangako. Pero kahit na ganon, kahit na sila ay nagpaikot-ikot sa ilang, ang Diyos nagbigay pa rin sa kanila ng proteksyon. Sa papaanong paraan, sangayon sa sumulat ng salmista na ito, sila'y ginabayan. Hindi lang sila ginabayan, sila ay binigyan ng proteksyon, hindi lang sa araw, kundi maging sa gabi. Di ba? Doon sa verse 5 and verse 6, pinaulit-ulit dyan yung pag-iingat ng Diyos sa umaga, pag-iingat ng Diyos sa gabi, paggabay sa araw, paggabay sa gabi. Naalala natin, di ba, sa Exodus chapter 13, verse 21. Sa umaga, ginagabayan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pillar of cloud. Sa gabi, ginagabayan at pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng pillar of fire. Iningatan sila ng Diyos sa kabila ng kanilang pagiging masuwaying bayan. Hindi lang yan. Pagdating nyo sa verses 7 to 10, ito naman ay pinapaalala ng sumulat ng salmista bago maitatag ang monarchy.
bago i-anoint ang unang naging hari ng bayan ng Israel, napakarami nilang pinagdaan ng digmaan. Di ba? May mga digmaan na sila ay sino-surprise attack. Di ba? Hindi nila alam, aatakihin sila sa mga panahon hindi sila handa. At may mga pagkakataon na handa sila at sila'y nakikipaglaban. Pero nang sinabi sa atin ng salmista, kahit sa pamamagitan ng pakikipaglaban, ipinakita ng Diyos ang kanyang proteksyon. Nagtatagumpay ang bayan na ito. Hindi lang libo, kundi libo-libo ang namamatay sa kanila. Pero sila ay hindi nasasaktan. Nakita niyo yung paraan ng author na ito. Kung meron kang ipapaalala patungkol sa Diyos na kilala mo, ipaalala mo sa sarili mo na yung Diyos na yan, paulit-ulit na ikaw ay ginabayan. Paulit-ulit na ikaw ay binigyan ng proteksyon. So the author is reminding his readers not to forget na ang Diyos na ito, na kanilang inaalala, ay isang Diyos na hindi kailangang patunayan na kaya niyang magbigay ng proteksyon. Ginawa niya na ng paulit-ulit. Ginawa niya na ng maraming beses. Alam niyo, kung ang Diyos ng Israel ay ganyan sa kanila, paalala natin sa ating sarili na ang Diyos natin ay hindi nagbabago ngayon at hindi magbabago bukas. Ang Diyos noon, siya pa rin ang Diyos ngayon. At siya pa rin ang Diyos sa mga darating na panahon. Kung siya nagbigay ng proteksyon sa bayan ng Israel, siya nagbibigay at magbibigay ng proteksyon sa atin sa kasalukuyang panahon at sa darating pang mga panahon. At kahit naman sa ating mga sarili ngayon, kung tatanungin ko kayo at tatanungin natin ang ating mga sarili, meron tayong maalala. Hindi pwedeng wala na mga pagkakataon sa ating mga personal na buhay na napatunayan natin mismo na ang Diyos natin ay nag-ingat sa atin. Ang Diyos natin ay nagbigay sa atin ng proteksyon. Ang Diyos ay gumabay sa atin. Tama, no? Kahit ngayon, on the top of your heads, you can remember many instances in your own lives kung saan mapapatunayan nyo, God indeed had the power to protect me, and He protected me. So ilang mga bagay lang ang gusto kong isuggest as practical applications para sa mga bagay na itong pinag-usapan natin sa unang major point. Number one, these things teach us that our God, or that though God created man as rational beings, we should use our minds to think about things that have basis. Kung mag-aalala tayo, papaalalahanan natin ang ating mga sarili, dapat papaalalahanan natin ang ating mga sarili ng mga bagay, ng mga katotohanan na may basihan. We should think objectively. Alam nyo, ang isa sa mga bagay na advantage natin compared sa Israel, ang ating pong Biblia ay kumpleto na. Sila, ang bayan ng Israel sa lumang tipanan, they were just relying on oral tradition. They were faithful sa kanilang pagpasa ng mga kwento. Ingat sila dyan. At natulungan sila ng mga ipinapasang kwento ng mga matatanda sa kanilang mga magulang at ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero alam nyo sa atin sa kasalukuyang panahon, hindi na tayo nagre-rely sa mga ipinapasang kwento. Kung meron man tayong ipapaalala sa ating mga sarili patungkol sa Diyos na ating pinananampalatayanan, babalik lang tayo sa nakasulat na Biblia. At alam niyo sa panahon natin, pwede nating gawing paalalahanan ng ating sarili ng paulit-ulit. Bakit? Kapagkat pwede nating balikan ang sinasabi sa atin ng Biblia. Kahit ilang beses nating gusto, hindi mabubura sa salita ng Diyos ang mga bagay patungkol sa Kanya at ang mga bagay na ginawa Niya. Diba? We should use this privilege. We have the written Bible. So, meron tayong basihan. Kung may papaalala tayo sa ating sarili patungkol sa Diyos na ating pinaniniwalaan, babalik lang tayo sa Kanyang salita.
Pangalawa, we should not waste our time with things that do not help, especially in the growth of our faith. So, we should think purposefully. So, kung mag-iisip po tayo, dapat meron tayong layunin, tamang layunin sa ating pagpapaalaala sa ating sarili ng mga bagay na alam na natin. Pakinggan niyo yung sinabi ni Apostle Paul dun sa 1 Timothy chapter 1, verse 4. I will be reading from the New Living Translation. Ang sabi po dyan, don't let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees. These things only lead to meaningless speculations which don't help people live a life of faith in God. Ano sinasabi ni Apostle Paul? Kung papaalalahanan natin ang ating mga sarili at gagamitin natin ang panahon sa mahalagang bagay na ito, gamitin natin ang panahon natin sa may katuturan. Gamitin natin ang panahon natin sa hindi pag-aaksaya. Gamitin natin ang panahon natin ng pagpapaalaala sa ating sarili ng mga bagay na makakatulong sa ating pananampalataya. Gusto kong kausapin yung mga hindi pa Christian na nakikinig ngayon dito at maaring sa ating live streaming. Kung hindi ka pa mananampalataya, gusto ko ring mag-isip ka. Ito yung mga panahon na dapat nag-iisip tayo. No? Sa panahon ng krisis, pandemic, sunod-sunod na mga tragedies, dapat nag-iisip tayo. At kung hindi ka mananampalataya, ayokong isipin mo ang iyong nakaraan. Ang suggestion ko sa iyo, isipin mo ang iyong future. Pero hindi ang future na ano nga ba ang magiging kalalagayan ko 10 years or 20 years from now? Matutupad ba ang aking mga pangarap? Hindi yan ang future na gusto kong pag-isipan mo. Gusto ko pag-isipan mo ang iyong future sa pagharap mo sa paghuhukom ng Diyos. Handa ka ba na humarap sa hukuman ng Diyos? Alam mo, pwede kang maging handa, no? Kung hindi ka pa mananampalataya. Pwede kang maging ligtas sa paghuhukom ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong pagtitiwala sa isang Diyos na maaring hindi mo pa kilala ngayon. Pananampalataya sa Diyos, kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Panampalatayanan mo ang isang tagapagligtas na magiging bahagi ng iyong buhay sa mga darating pang panahon. Punta po tayo sa ating second major point. Train your heart to always trust in God's protection. Sa first point natin, train your mind to always think of God's protection. Nagsimula tayo sa ating isip, sangayon sa sumulat ng Salmo. Ngayon naman, pupunta tayo sa puso. Let us train our hearts to always trust in God's protection. So, paano na po natin matetest na totoo nga at tama nga at mabuti nga ang mga inilagay natin sa ating alaala? Tama at makabuluhan nga ang mga pinapaalala natin sa ating mga sarili, lalo na patungkol sa Diyos. Paano natin ma-verify kung itong proseso ng pagsasalita natin sa ating sarili ay epektibo at nakakatulong sa atin, lalo na sa ating pananampalataya? Ang sagot, dapat tuturuan tayo nito na alisin ang ating mga pagdududa at ganap nating pagtiwalaan ang Diyos sa ating buhay. It should teach us to cast doubt away and completely trust God along the way. Ito pong salmista na ito, matapos niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ang Diyos ay talagang dapat pagtiwalaan sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang sarili, pagsasalita sa kanyang sarili ng mga bagay na pinaniniwalaan niya patungkol sa Diyos, na pinagtibay, na verify sa pamamagitan ng mga alam niya na. Saan? Doon sa kanila mismong kasaysayan, kung saan pinatunayan ng Diyos sa kanila na nagawa niya, na kaya niyang magbigay ng proteksyon sa kanya. Ano naging resulta sa puso ng salmista? Siya'y nasatisfy. Siya'y nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos.
Paano ko po nasabi niyan? Pansinin niyo po itong, yung pong verse 3 hanggang verse 13, hindi na natin babasahin, pero pag binasa niyo pong mabuti, nagsasalita yung author sa kanyang sarili patungkol sa Diyos. Ayan ang direksyon. The author is speaking or talking to himself about God. At pagka binasa niyo mabuti yung verse 3 hanggang verse 13, ang ganda ng kanyang pamamaraan. He did this by using the second and third person point of view. Nagsasalita siya patungkol sa Diyos. Sinasabi niya sa sarili niya ang mga pinaniniwalaan niya patungkol sa Diyos na ito. Ginagamit niya yung mga salitang ikaw, siya, yung mga ganyan ng salitang ginagamit niya, no? Sa English, you, he, no? Paulit-ulit yan sa verse 3 hanggang verse 13, second and third person point of view. Pero pagdating niyo sa verse 14 hanggang verse 16, nagbago ang kanyang paggamit ng point of view. This time he shifted into the first person point of view. Doon sa verse 14 hanggang verse 16, ginamit niya na yung salitang ako. I. Diba? Here, hindi na siya nagsasalita patungkol sa Diyos. Pagdating natin sa verse 14 hanggang verse 16, it is God talking about the psalmist. Ang Diyos ang nagsasalita patungkol sa salmista. Alam nyo, ang solusyon sa takot, duda, insecurity, anxiety, depression, hindi yung absence ng ating problems and challenges in life. Ang solution sa mga ito ay turuan natin ang ating mga puso, ang ating puso na magtiwala sa Diyos, na ang Diyos na ito talagang nagmamalasakit sa atin. At ang Diyos na ito, alam niya kung anong pinakamabuti para sa atin. The psalmist has taught himself doing this by talking sense to himself sa pamamagitan ng mga bagay na observable, nakikita, napapatunayan. Alam nyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao, sadly, even Christians included, that go through depression, hindi yung ang sitwasyon is unbearable. Madalas kasi ganun ang kanilang hinanaing. Kaya ako nagkakaroon ng depression, kaya ako nagkakaroon ng mababang pagtitiwala sa sarili ko, sa ibang tao, sa Diyos, ay itong sitwasyon na pinagdadaanan ko ay hindi ko na kaya. Alam niyo kung bakit nasasabi ng marami ang ganyan? Because they are trying to carry everything on their own. Kaya sila nabibigatan, kaya sila nahihirapan, kaya sila napapagod, kapagkat binubuhat nila lahat. Tinatry nilang solusyonan ng lahat. And usually this happens when we allow the self to take the upper hand. Pastor, sabi mo kanina, di ba, kausapin natin ang ating sarili. Ngayon sinasabi mo, we should not allow the self to take the upper hand. Anong ibig ko sabihin? We talk sense into ourselves, but we let ourselves not to be overridden. Hindi natin hinahayaan na sakupin, talunin ng mga negative thoughts that often result to self-pity. Siguro mas mabuting basahin ko sa inyo yung sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa kanyang aklat na Spiritual Depression. Ganito niya sinabi at ipinaliwanag itong binabanggit ko sa inyo. Sabi niya, I suggest that the main trouble in this whole matter of spiritual depression, in a sense, is this: that we allow ourselves to talk to us instead of talking to ourselves. Malaki po kasi yung pagkakaiba. If we allow the self to talk to us instead of us talking to ourselves. Tapos sinabi pa niya sa isang bahagi, have you realized that most of your unhappiness in life is due to the fact that you are listening to yourself instead of talking to yourself?
Ano sinasabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones? Kung gusto nating i-address ang ating sarili, at kung gusto nating ma-overcome ang mga mahihirap na situation sa ating buhay, don't let yourself talk negative things to yourself, but talk to yourself about the good things of God. Paalalahanan mo ang sarili mo, sino ba ang Diyos? Paalalahanan mo ang sarili mo, ano ba yung paninaniniwalaan mo tungkol sa iyong Diyos? Paalalahanan mo ang sarili mo ng mga pinag-aralan mo at binasa mo sa Biblia patungkol sa iyong Diyos. Ito ang dapat na gawin natin sa ating sarili. Ito yung sinasabi kong we talk sense to ourselves. So anong solution? We should snap out of this situation by training our hearts to follow the mind, which is filled with good things about God. I think that's the reason kung bakit ang salmista ay nagsimula ng pagsasalita sa kanyang sarili at pagpapaalaala sa kanyang sarili ng mga bagay na alam niya na. Kita niyo, nagsimula siya sa isip. Think about God and what He has done for you. Kaya tama si Apostle Paul Diba? Nung sinabi niya na ang solusyon para mabago natin ang ating behavior is to first change the way we think. Tingnan niyo, sabi niya dun sa Roma, Kabanatang 12, talatang 2, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Nakita niyo yung order? Kung gusto nating magbago, kung gusto nating baguhin ang ating mga sarili, kung gusto nating baguhin ang ating behavior, ang ating perspective sa buhay, we should start with the way we think. Kaya may wisdom itong Psalm 91. No? The starting point is remind yourself of what you believe about God. Remind yourself of what this God has done to you in the past. At mula dyan, nagsuggest ngayon yung author sa atin, what should the heart do in response to this? Two things. Number one, trust God. Trust that God moves mysteriously in His providence. Trust that God moves mysteriously in His providence. Tingnan yung verses 11 to 13 sa ating Tagalog translation. Sabi diyan, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka, sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka nila. Baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa, iyong tatapakan ng leon at ang ulupong, tatapakan mo ang iyong paa, ang ahas at batang leon. Ano sinasabi sa atin ng salmista sa mga talata niyan? Alam niyo, ito mismo mga talata na ito ginamit ni Satan. Ay mga natatandaan ninyo? Kala nyo si Satan takot sa salita ng Diyos? Diba? Yung iba, superstitiously, ginagamit ang Bible to drive away evil spirits. What's funny about that is that even Satan uses the Word of God. Kaya lang, twisted ang kanyang paggamit ng Word of God. Ginamit niya yung verses na yan kay Jesus. Doon sa temptation ni Jesus, yung pangalawang temptation, natatandaan niyo yun, kung saan dinala ni Satan ang Panginoong Jesucristo sa pinakamataas na bahagi ng templo. At ang sabi niya, magpatihulog ka. Tapos kinuot niya yung verse na yan, hindi papayagan ng Diyos na ikaw'y matisod. Isusugo niya ang kanyang mga anghel. Anong gustong sabihin ni Satan dyan? No? Anong intensyon ni Satan kung bakit ginamit niya yung mga verses na yan sa Panginoong Jesucristo sa panahon ng pagtukso sa Kanya? He wanted our Lord to assume that God the Father would not allow His Son to get hurt. Yan ang tanong, may masama ba doon? Masama bang mag-assume na ang Diyos hindi niya tayo pababayaan? Masama bang mag-assume na ang Diyos lagi niya tayong tutulungan? Ang problema dito, makikita natin doon mismo sa sagot ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo doon sa Matthew chapter 4 verse 7 sa ESV. Ito yung sagot ng Panginoon kay Satan doon sa temptation niya.
Jesus said to him again, "It is written, you shall not put the Lord your God to the test." Anong tinuturo sa atin yan? Hindi po tayo nagtitiwala sa Diyos matapos nating mapatunayan na papasa ang Diyos sa ating mga pagsubok sa Kanya. Para bang sinasabi natin na magtitiwala ako sa iyo, Panginoon, pagka napatunayan mo kaya mong gawin to. Yung test ko sa iyo. Hindi ganon. We trust that God will definitely do what He knows what is best for us, and we don't have to know how He will do it for us. Yun ang ibig sabihin ng trust. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, "You shall not put the Lord your God into the test." Sinasabi ng Panginoon, kung magtitiwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos kahit alam mo na may gagawin siya na hindi mo maunawaan. Magtiwala ka sa Diyos kahit alam mo kung paano niyang gagawin ang nakikita niyang pinakamabuti para sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos dahil makukuha natin ang gusto natin mula sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Diyos dahil alam natin na alam niya kung anong mabuti para sa atin. At alam niyo, God can do His bidding concerning us by sending His angels. At alam niyo, whenever we talk about angels, sangayon sa salita ng Diyos, kaya ng Diyos na gawin ang gusto niya para sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, but it will be done in complete obscurity. Tandaan niyo Hebrews chapter 1 verse 14, Hebrews chapter 13 verse 2. Kaya ng Diyos gamitin ng mga anghel. Walang mali doon sa sinabi ng salmista. Kaya lang ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya gagawin yon. At hindi na natin kailangan malaman kung paano gagawin ng Diyos. Magtiwala lang tayo na gagawin ng Diyos ang mabuti para sa atin. Yun ang sinasabi sa atin dyan. Trust God that He moves, and He moves mysteriously in His providence. Pangalawa, trust that God answers our prayers to honor His name. Tingnan niyo verses 14 to 16 sa ating translation sa Tagalog. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Ulitin ko dito sa mga talata na yan, pinapaalala sa atin ng salmista na pagdating sa pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin, hindi yung pagsagot sa lahat ng gusto nating mangyari. Hindi ganun lagi sumunod o hindi laging ganun ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Instead, tinuturuan tayo dito ng salmista that prayer becomes an expression of our trust that God would let His honor be glorified instead of His honor being put to shame whenever He answers our prayers. Pag sumagot ang Diyos sa ating panalangin, isang bagay na dapat tandaan natin, sasagutin niya ang ating panalangin na hindi makakaladkad sa kahihiyan ng kanyang pangalan. Yun yung sinasabi niya sa atin sa mga talata na yan. Sasagot ang Diyos. Hindi natin alam kung papaano ang gagawin niyang pagsagot. Hindi natin alam kung papaano ang gagawin niyang pag-address sa ating pangangailangan. Minsan mysterious talaga. Minsan nga malalaman at maintindihan na lang natin pag matagal nang tapos yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pero during the time na gumagawa siya, hindi natin alam. Hindi natin naiintindihan. Pero ang katapusan laging mabuti. At ang katapusan laging kapurihan ng kanyang pangalan. Hindi kahihiyan ng kanyang pangalan. Sasagot ang Diyos sa kanyang sa ating mga panalangin, pero laging ang sagot niya alang-alang sa kanyang sariling pangalan. Pero isang bagay pang hindi ko gustong palagpasin dito sa mga talata na to.
tinuturuan tayo ng author that we should be mindful of our attitude whenever we are praying. It's very important. The attitude of our hearts. Yung ating mga puso. Maganda dun sa ESV. Kung paanong pinakita yung attitude ng puso ng isang anak ng Diyos na nananalangin sa panahon ng paghihirap. Sabi dun sa verse 14 sa ESV, because He holds fast to me in love, because He knows my name. Ang ganda nun. Ang tinuturo sa atin dyan? Prayer is motivated not by getting the results we want, but by our love for the God we know. Hindi tayo nananalangin dahil meron lang tayong kailangan sa Diyos. Hindi tayo nananalangin dahil meron lang tayong gustong mangyari na alam nating Diyos lang ang may kakayahang gumawa. Kundi kaya tayo nananalangin dahil mahal natin siya. At dahil kilala natin siya. Di ba magandang reminder yon? Ang tindi ng dating sa akin noon, ang pinag-aaralan ko po yan. Revolutionary. Totoo na when we pray, we are expressing our dependence to God. Tama naman yun, di ba? Inaamin natin, kaya tayo nananalangin. Kasi alam natin ang Diyos lang ang may kakayahan na i-address ang ating needs, na tulungan tayo sa sitwasyon natin, naiahon tayo sa kahirapan, lalo na sa panahon natin ngayon na may pandemya, tapos may mga trahedya. Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin. Pero pinapaalala sa atin, dapat nananalangin tayo at ang attitude ng ating puso, dahil mahal natin ang Diyos, dahil kilala natin ang Diyos. We talk to God because we love Him. We talk to God because we know Him. Kaya tanong ko po sa inyo ngayon, do you know God personally? Kilala niyo ba ang Diyos sa isang personal na paraan? Kung hindi pa, gusto kong sabihin sa iyo na isa lang ang paraan para malaman at makilala mo ang Diyos sa isang personal na paraan. Sa pamamagitan ng persona ni Jesus na pinadala niya, na nabuhay, namatay, at muling nabuhay mula sa kamatayan. Siya ang Diyos na nagpakilala ng sa gayon ikaw. Makilala mo siya at maging anak niya. Manalangin ka ngayon kung hindi ka pa mananampalataya. At hingin mo sa Kanya na luwalhatiin niya ang pangalan niya sa pamamagitan ng pagliligtas niya sa iyo. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ito. Pinaalalahanan niyo po kami sa inyong mga salita. Wala talaga kaming ibang pwedeng balikan sa mga panahon ng trahedya, sa mga panahon ng kalungkutan, takot, kawalan ng seguridad, pag-aalinlangan, kundi ang iyong mga salita. Salamat po sapagkat sa salmo na ito, Psalm 91, napakayaman ng mga katotohanan. Dalawang bagay muli niyong pinaalala sa amin. Dapat una, turuan namin ang aming mga isip na alalahanin ka at ang mga bagay na alam namin patungkol sa iyo at ang mga bagay na nabasa namin sa Biblia patungkol sa iyo. At ikalawa, sa pamamagitan na ito ay turuan namin ang aming mga puso na magtiwala talaga sa iyo ng lubos. Lalo na pagdating sa mga usapin at pangangailangan ng proteksyon o pag-iingat. Ikaw lang talagang pwede naming takbuhan. At may mga pagkakataon na sa aming pananalangin, hindi namin alam na kumikilos na pala kayo. Sometimes even before we started praying, you are already working. You've started working. At naiintindihan na lang namin yun pagtapos na yung sitwasyon. And sometimes, hindi namin naiintindihan that you are doing this because, not because of us,
or not because we want something from you, but because of the glory of your name. You're doing this for your own sake. At hindi ka nagkakamali kahit kailan. Salamat po, Diyos. Sana hindi lang sa mga mananampalataya maging encouragement ang mga katotohanan na to. Even for those of us here who are not yet Christians, mga hindi pa Christian na nakikinig sa aming live stream, sana makita nila, bagamat hindi nila kilala ang Diyos sa isang personal na paraan, they cannot recall things about God, they cannot remind themselves about what God has done for them. Pero hindi pa huli ang lahat, sapagkat pwede mo pang ipakilala ang iyong sarili sa kanila. Pwede pa nilang makilala ka sa isang personal na paraan, yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Siyang magiging Panginoon nila. Magiging mga anak mo sila. At simula sa panahon na yan, mararanasan nila kung sino ka. They will learn how to talk themselves into sense because of reminding themselves of the truth of your word. Kumilos nga po kayo. Alam po namin that you will accomplish your will sa pamamagitan ng inyong mga salitang ipinahayag. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa iyo sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.